nga mga C1 Nation, no? Today is ADB Part 2. Ito siya. Isa-isahin na natin uli yan. Bago tayo umabot sa ganitong tsura niya, panoorin nyo muna kung ano-ano yung pyesa, mga kinabit dito. Let's go! First edition natin sa ADB na to, ito headlight grill niya, diba? Kasi nga medyo adventure yung style ng motor, so it makes sense na ganito yung look. Pinalitan natin yung dating nakalagay sa kanya na beak, kasi ang problema po dun sa beak, yan, mga C1 Nation, tumatama. So sa mga ibang ADB users dyan na nakabili na ng ganon, alam nyo na yung sinasabi ko, kaya pinalitan natin siya. Also the windshield, yan, nilitan natin. Medyo nakahasal ako dun sa last time, mataas eh. So nilitan na lang natin yung windshield na nakalagay. Mas pogi, mas sexy ngayon, no? Meron tayo dito crash guard. Hindi po siya connected dito, yung headlight grill, kasi mukha siyang connected. Pero hindi po connected yan. Totally separate parts po yan. So ito po yung crash guard natin. Left and right na po yan. Side to side. Ayan, hanggang dito yan. Two parts po yan. Isang upper, isang lower. So syempre, mounted na rin yung relay night breaker natin. So nakamount na rin siya dyan. So same sa kabilang side. So same tayo sa kabilang side. So ito naman yung crash guard niya. Ito rin yung mini driving light. Tapos lagay din tayo ng brake caliper protector. So ayan o. Medyo pogi. Tsaka SEC yan guys. Linis, tignan. Pasok din po to sa later model ng PCX and also PCX 160. Also, naglagay din tayo nitong front fender extension kasi nga maputik lagi yan. Papasok dun sa ilalim. So, ka-level na siya. Kung titignan nyo, magka-level na sila nung grill niya rito. So, wala na masyadong putik. May papasok pa rin naman, pero definitely mababawasan yan dahil dyan sa front fender extension natin. So, sa front side, naglagay din tayo nitong leg shields. So, ano bang purpose na to? Actually, binibigyan nyo ng angle, wind deflection. Ayan, para pag tumama, instead na basa ka agad doon kahit papano, ito kahit papano, malilesen niya. Yung mga talsik-talsik, mga putik-putik, especially this is an adventure scooter. So, doon nyo siya gagamitin sa mga maputik na section. So, ayan. Dito muna tatama at magde-deflect away from the rider's leg. Also, ayoko rin kasi yung look ng signal light na mahaba. So, we replace it with a flash mount. So, ito, plug and play na po yan. So, yung dati niyang mahaba, maiksi na lang ngayon. Left and right din yan. Meron sa kabila. So, alright mga C1 Nation, tapos na tayo sa unahang part. Dito naman tayo sa mga na-improve dito sa handlebar section. So, ayan, marami-rami yan. Isa-isahin natin ano yung mga na-improve dito. So, unang-una ay, so, itong Hayadesu hand grip. Hayadesu, alam nyo naman yung Hayadesu natin eh. So, yan po yung mga rubber grips na made in Japan. So, stay tuned lang kayo until the end of the vlog dahil meron po silang pinadala na giveaway para sa atin lahat. So, ipaparapol po natin yan at the end of the vlog. Shout out Hayadesu. Salamat. Also, yung lever natin, pinalitan natin. Ginawa natin tong Racing Boy. Ayan, no? Racing Boy na siya. Left and right na yan. Left and right na yan. Dito naman. Ayan. So, may Racing Boy na tayo. So, dual po yan na may tank dahil ang ADB po ay front and rear na disc brakes at pwede rin po ito sa NMAX. So, ayan. So, Racing Boy. Dalawa yan. So, alam naman natin ang quality ng Racing Boy. Also, we added a lever guard. So, ito yung gusto kong lever guard sa kanya. Malinis. Clean look. So, dalawa rin yan. Kaliwat kanan. So ayan. Ang ganda. Plug and play na po ito. Kahit kayo sa bahay, kaya nyo na install yan with the proper tools. Simple lang yan. Also, pinalitan din natin yung side mirror. At kung titignan nyo, ang side mirror natin ay GMA side mirror. So, ano po ba yung maganda sa side mirror na to? Kung titignan nyo, ang laki ng angle niya. Ang lawak ng reach.
So kasing lawak siya ng stock pero hindi siya ganun kasing haba. So kasi adjustable tong area na to. If you want it to be longer, luluwagan mo lang, pipihit mo rito. Mag-i-extend yan outside. If you want to be shorter, move it forward, mag-i-extend. Tapos, ang gusto ko dito, ito, walang grado. Ang lawak. Kasya isang palad ko. Di ba? GMA side mirror. Ganda nito para sa ADV. Yan, sa mga scooters na maliliit. Yan yung tinatawag nilang Ducati side mirror. So, naglagay din tayo ng Motowolf phone holder. Ayan. So, ano nga bang maganda sa Motowolf na to? Ito yung fully adjustable arm. So, unlimited yung kaya mong gawin. Gusto mo ganyan, nakaharap sa yung telepono. Gusto mo naka-side. Gusto mo nandito. Pag gusto mo magmapa, pwede rin siyang landscape, portrait, anything. Kahit nga babaliktad kung trip mo eh. Tapos isang lock lang siya. Ayan. Motowolf. At syempre, hindi natin kakalimutan tong handlebar riser natin. Bigyan ko na rin kayo ng feedback dito sa handlebar riser. Nung ginamit ko siya, mas lumapit yung manibela. Yung braso ko, mas hindi na siya stretch out. So, mas na-relax ako. Malapit talaga siya. Ayan. Kung papansinin nyo, pag naglagay kayo ng ganito, Motowolf din yung tatak niyan. Universal na po yan, plug and play na po yan. Handlebar riser gives you more comfort. So, diba? Ganda. So yun, every adventure bike needs an adventure carrier. So meron tayo dito GRX na carrier. So ito po yung bago nilang produkto. Yan. GRX Motonetics. So pumasok na rin po sila sa mundo ng top box bracket. So maganda yung gawa nila. At sponsor nila yan dito sa ating ADB project para may showcase. At like nyo na rin yung page nila, nandun sa description. Follow nyo na rin sila. Meron pa sila ibang product sa kanila galing yung chin mount tsaka yung frame sliders para sa mga big bike. So meron ka ng carrier, imposibleng wala ka rin box. So meron tayo ditong box from Sec Moto Supply. Ayan, no? So ito po yung adjustable na box. So paano yung adjustable na sinasabi ko? So guys, pag sinusi nyo to, buksan nyo. So pwede nating lakihan to from its current size. Wow! Diba? So kung nasa adventure ka at di ka sure kung gaano karami yung madadala mo, pwede siyang ganyan kalaki. Pwede rin siya ng ganito kaliit kung wala ka namang karga. So ayan. Diba? Very cool. So magandang top box bracket to, lalo na sa mga mahilig bumiyahe. Okay, so pinalitan na rin natin yung radiator guard nitong ADV natin. So ito, mas mura po ito at mas simple, mas minimalist tignan, mas malinis. So ito yung pinalit natin. As alinsunod pa rin dito sa color team natin na color gold. Also, ito kung papansinin nyo, nagkaroon ng tama yung ating ADV 150 ng muffler. Nauntog. Kasi nga kung saan ko siya dinadala sa mga kagubatan. So naglagay na rin tayo ng muffler protector. Ayan, muffler slider actually. Oh, ayan. So ngayon, next time, ito muna yung unang madadamage. Kasi mahal po yung stock eh. Sayang naman. So itong isang to pang protection. So naglagay tayo sa front ng caliper cover. Ayan. Naglagay din tayo sa rear. So parehas po rin po yan sa PCX 160 at PCX old model. Pasok pa rin po yan parehas. So coming uli from Sec Moto Supply. Ganda, di ba? Linis tignan, minimalist. Tapos, syempre, adventure bike. Problema, laging napuputikan talaga. So meron tayong mudguard dito from MHR. Ayan, so plug and play na po yun. At specifically made para sa ADB 150. Kung titignan nyo yung bracket, talagang sinadya siya para dito. At plug and play na po yan. So kahit basic tools, kahit kayo lang sa bahay, kaya nyo nang gawin yan. So pinalitan natin yung front signal light. So might as well palitan na rin natin yung rear para may showcase natin yung ibang product. So ngayon, ito meron tayo ditong signal light. So pinalitan na natin yung stock niya. Pag nag-blink po siya, meron na rin po siyang running light. And it's only available in yellow and red color kasi bawal po may ibang kulay, baka mahuli kayo. So yan po. Let's not forget the tank pad kasi problema yan ng mga scooter users na pag inaangat yung paa, tumatama, nagagasgas. So shoutout ulit sa Hayadesu. So in-sponsoran uli nila tayo nitong napakagandang
ADB tank pad. So kita nyo naman, cover na cover niya lahat at ganda, tignan no, diba? So no more scratch problem. So pag tumama yung legs mo, dito muna sa rubber matting. Yung iba kasing tank pad is resin lang, sa Haidesu yung rubber mismo. Tsaka ang ganda ng design talaga nito. So that's it for this episode mga Kasiwa Nation. Napanood nyo tong ADB Part 2. Kung meron pa kayong mga suggestions, put it down in the comments below. Maobserbahan namin kung ano pa yung mga gusto nyo mapanood. So yun nga mga Kasiwa Nation, lagi nyo tatandaan, sa 01, kayo ang number 1. So alright mga Kasiwa Nation, alam ko nandito na tayo sa paborito nyong part. Pero bago tayo mamigay ng mga R2 products, shoutout muna sa Haidesu. So salamat sa pagsuporta sa ating mga episodes. So meron silang pinadala dito ng mga R2 products. So kung magtatanong kayo ano to, ito po yung mga motorcycle care products. Mostly pampakintab at pamparestore ng mga motor nating medyo lagi nabibilad sa araw at nauulanan, kaya kumukupas ang kulay. So meron tayo ditong black plastic restorer. Meron tayo ditong water spot remover. Meron din tayo ditong Ultra Degreaser water-based. Tsaka meron tayo ditong glass guard coating. So iba-iba pa to. So ngayon, pamimigay natin to lahat sa mga viewers natin, sa mga Kasiwa Nation natin. So simple lang naman yung mechanics natin. Comment down below dun sa YouTube episode natin at bakit kayo ang dapat manalo nito at ipapadala natin to sa inyo. So lagi nyo tatandaan mga Kasiwa Nation, sa 01, kayo ang number 1.